worry ako at nagulat na hindi alam ng ating secretary yung bilateral security guidelines na pinirmahan ni President Marcos, ng ating ni President with Biden. So, magpa-follow up po ako ng question nito sa plenary, kaugnay nito, kaya kailangan po. Ano naman yan nasa website naman yan, nakuha lang namin yan sa mga websites. Anyway, ang question ko po, Madam Chair, tungkol doon sa Vice President Security Group. So the funding requirements for PSG appear as line item on the GHQ, AFP, and AFPS SWSSUS budget. Pero Madam Chair, hindi malinaw kung nasaan yung funding requirement for VPSPG. Can you help us? Saan po makikita dito yung budget? Kasi Madam Chair, di ba, na balita na merong 433. Parang isang batalyon ang magiging personal security ni Vice President. So, pwede po bang tulungan niyo po ako makita sa budget? Kasi ang President Security Group nandito, pero wala yung BPSPG dito. Subsume po yan under the GHQ. Pero ako po, tatayuan ko po ang necessity ng BPSPG. Kasi ang Vice Presidente po nung araw ay dinadagdag yan sa PSG budget at hindi po consistent ang kanilang suporta. Kaya minabuti po ng nauna sa akin si Secretary Lorenzana na gumawa ng BPSPG. Ang allocation po niya ay 75 million sa 2024. Kaya 400 po yan dahil OBP, mga advanced locations po na pinupuntahan niya, DepEd, rotation po ng mga staff at support ho sa kanyang opisina. Pagka hindi ho nilitaw ito ng tama, mabuti nga po nilitaw, kukunin ho ito sa iba't ibang mga units sa mga requirements niya. Kaya mabuti po nililitaw nga na klaro. So, nandito po doon sa sinasabi ninyong PSG protection ng Presidential Security Group. Kasama, nakasubsume po ba doon, hindi Madam po. Chair? Hiwalay po. BPSPG po. Galing sa GHQ nang gagaling. So, saan? Sa HQ? GHQ po. GHQ budget po. Naka-sub-allocate na lang po dyan. Naka-sub-allocate sa GHQ. So titignan ko rin po yun sa hindi po sila key budgetary unit. 676. Kaya po hindi po sila... So ibig sabihin nito, ang sweldo kinukuha sa DND pa rin po? Sa GHQ po, sa AFP, hindi po sa DND. Sa AFP. Sa AFP. Ang sweldo po ng DND, hiwalay po. Okay, so sinasabi niyo po na etong mga 433 na secure forces ay 433 po, 345 po ang actual. Pero nakalagay po sa COA report ay 433. Baka last year po yun. Hindi po okay, this year. So last year 433. This year ilan po? 345 po. Okay, 345. Sa history po ba ng ating security ng Vice President, ilan po ba yung common na dinidetail po ng AFP, Madam Chair? It's just to develop a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms, in order for our modernization planning with the United States. And force packages over the next 5 years to bolster capabilities, but that does not imply in Madam the Chair, security assistance yung sinasabi roadmap. ko pong security, parang mali po yung sagot sa akin ng Secretary. Madam Chair, ano po ba yun? Tinatanong ko lang po, sa kasaysayan, nagkaroon po ba ng ganito karami na security... Madam Chair, I'm just interjecting for the previous question on the guidelines. Because tapos na po tayo doon sa bilateral security guidelines. Sabi ko, sa plenary na lang po natin yung pag-uusapan, Madam Chair. Intervention po ang US. It is just to coordinate with our modernization po.
Okay, so Ngayon po, sa kasaysayan, mga vice-presidente po, inassignan po na malaki. Ngunit hindi naka-reflect sa separate unit. okay, so tama po. Kasi on previous BPs as far back as 80s, made do with BPSD, mainly a small detail lang po. Ngayon mukhang di nagkakasya sa isang humble unit with humble funds ang BP at pamilya nito. Kung titignan po natin sa kasaysayan, including aide de camp ay 200 personnel hanggang 300 personnel Kaso po. kumukuha po sila ng ibang tao na hindi reflected, Madam Chair. Kaya nga mabuti ito, naka-self-contained na ito, hindi humahatak ng ibang tao na hindi po nare-report. Okay, so magandang nakumpirma na rin, nakumpirma na rin ng DND bilang na-activate ang BPSPG, yung nailabas ng ng ating Vice President around time na activation ng ceremony. Okay, so yun lang po at yung pong mga MOOE under din po ng AFP yon. Nakabilang na po yun doon sa 75 million na po yun. Okay. So, next question ko po ay yung tungkol doon sa MUP. Doon po sa MUP nabanggit nyo, Madam Chair, Mr. Secretary, na kayo po ay tutol doon sa contributory, magko-contribute yung ating mga MUP kaugnay doon sa kanilang pension. Pwede po bang ma-expand po nyo at bakit po? Kami po itutol doon kasi nung pumasok po sila sa serbisyo, wala po yung usapan na magko-contribute sila, lalo na po ang mga retirees natin. Sa bagong entrance po, wala po kaming tutol upang masigurado na hindi nakasalalay lamang ang kanilang pensyon sa GAA. Kasi may panahon na nagkakaroon ng shortfall, kaya po nagkakautang at hinahabol po natin. Kaya po tayo gumagawa ng pondo. Pero sa kasalukuyan ngayon, na mga pumasok na sa serbisyo, lalong-lalo na nag-invest na napakaraming panahon, bakit pa natin papalitan ang kanilang rules of the road down the game? At ang amin po ay kaya po namin sapuhin yan kung magkakaroon ng AFP Retirement Trust Fund dahil po sa real estate assets ng AFP na ilalagay po natin. Pangatlo po, hindi na po lalaki ang size ng AFP. Ganyan na lang po siya. Hindi katulad po ng kapulisan at ibang mga serbisyo na lalaki dahil sa required population to policeman or fireman ratio, sa population density ratio. Okay, sa kasalukuyan po, Madam Chair, ilan po ba yung mga MUP natin? Mga 138,000 po. Ang hindi po MUP, AFP retirees po is 138,000. Okay, ang AFP retirees po ay 138,000 po. Okay, how about yung sa ngayon po yung kasalukuyan, ilan po yung ating AFP personnel? Ngayon po mga 160,000 ang personnel. Yung mga yung mga civilian personnel po. Ilan ba yung civilian personnel natin? Pero di ba GSIS? 10,000 po ang ating civilian personnel. Okay, so natanong ko po ito kasi nakikita natin for a longest time talagang ginagamit po sa GAA at pinopondahan po ng GAA yung mga pension and retirement po ng ating mga MUP. At sa lahat po ng nagtatrabaho sa mga pampublikong at pribadong sektor, pati na rin yung mga voluntary members ng SSS at GSIS, merong contribution like 9% at saka 12% sa government, kaya 21%. Kaya malaki po yung budget na nilalaan ng ating gobyerno dito sa mga pension ng mga MUP, considering na indexation pa to. So ibig sabihin naka-current ito, Mr. Secretary. At meron ngang talagang umabot talaga ito doon sa, kung hindi natin mapipigilan o marireforma, haabot ito doon sa trilyon na gagastusin natin later on doon sa MUP and retirement. May I request for a second round. Madam Chair. Yes, thank you, Representative Castro. Would you like to
respond to that, Secretary? I would, if the chair indulges, maybe the good representative may be allowed to finish her question, and I can respond for the sake of efficiency of Yes. time, Your Excellency. Thank you. Suggest. Will you consider that, Madam Chair? Yes, but please wind up for this round, Representative Castro, and then we can do another round if you would like later on. Yes, katulad nga po ng sinasabi ko, kada taon kumakain ng malaking bahagi ng budget natin sa national, yung MUP pension requirements. At patuloy itong lumulobo. Noong 2013 nga po, 10 years ago, ay 36 billion. At ngayon po, 130 billion na po, na halos 4,000. So matagal na po nating inaaray itong tinatawag na debt burden. Pero actually po, isa yung MUP pension sa burden natin. So sinasabi niyo po kanina na yung mga payag po kayo dun sa mga bagong mag-enlist or Opo. bagong papasok, Opo. sasabay na rin po siya doon sa civilian. Yung ating system doon Opo. sa civilian. Dahil kailangan din po at least antemano po bago sila pumasok, maliwanag ang usapan na mag-contribute po sila. Okay, kasi sa ganyan, Madam Chair, ma-free up yung more or less 230 billion annually doon sa ating At saka budget. pag humabol po yung retirement trust fund, Your Honor, makaka-augment na rin sa GAA pagka ito'y nahinog. Nandyan po ba, Madam Chair, si AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jory Baclor? Spokesperson po ng AFP. Madam Chair, Your Honor, hindi na po PIO si Colonel Baclor, ma'am. He has been replaced already by Colonel Ileto. But Anyway, regarding din po doon sa security ni Vice President, dahil sinabi niya po doon sa June 27, 2022 sa PhilStar that the BPSPG is already an expanded unit of the BPSD. At the same function, added personnel and equipment, sabi niya po in Filipino and English mixed. Since it is expanded, it became a separate unit of AFP, no longer under the GHQ and HSC, with its own designated group commander, Lieutenant Colonel Rene Hiroy. Tama po ba ito, AFP Chief, Madam Chair? Madam Chair, Your Honor, tama po yun. It's now a separate unit. So, kung separate unit po ito, ito po, saan po ito kuha ng command? Doon pa rin po ba sa AFP? Yes, Just in case. Yes, Madam Chair, Your Honor. So, It's ang still chain of command po ay sa AFP, Sa AFP pa rin po. Okay. Okay, using PhilStar at saka yung Inquirer, no, this June 27 and 26, and sinabi po ni Vice President, and I quote, "The BPSPG is expected to solve the challenges if in the future elections the Vice President and the President face the misfortune of having strained relations." Yan po ay nasa nasa PhilStar. Chinek ko po kung talagang binanggit talaga yung strained relations. Sabing ganon dito sa Inquirer, Duterte herself issued a statement acknowledging that a request has been made for the formation of that group in anticipation of future elections and the possibility of strained relations under that scenario between the President and the Vice President. So ang tanong ko po, Madam Chair, kung meron ngang in the future magkaroon ng strained relation ang President at ang Vice President, kanino kukuha ng command etong BPSPG? Alam niyo po yung Madam Chair, Your Honor, all the units of the Armed Forces of the Philippines will remain professional po. So we will follow one chain of command at they will follow the command of the Chief of Staff. So yun po yung klarong-klaro na line of communication natin and line of command, Your Honor. Okay. So doon po kayo kukuha ng chain of command kay Presidente. Tama?
Etong ang direct po na BPSPG. ang direct na commander nila, of course, would be the commander, but they will be directly under the Chief of Staff of the Armed Yes, Forces. President. Ako po. Kayo po. Ako po, Okay, Your so, Honor. hindi po, yung Chief of President, Commander-in-Chief. Kayo po yun. Ako po yung Chief of Staff, Your Honor, but the President is also at the same time the Commander-in-Chief. Kaya nga po, kanino po kayo kuha ng May command I sa interject, Your Honor? Chief of Staff? Sa Commander-in-Chief po ang presidente, Commander-in-Chief. pero pag election po, COMELEC na rin po ang nagiging deputized agency ng COMELEC, ang Armed Forces, at lahat po na alituntunin ng COMELEC kailangan sundin. Okay, so malinaw po, no, gusto ko lang ma-maintain ito, no, yung chain of command. Nasa Commander-in-Chief tayo. Kung ano man yung mangyari, magkaroon man ng strained relation sa Commander-in-Chief